Magandang hapon po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Isama po natin sa ating mga panalangin ng mga kaluluwa, nina Amado, Teresita Pecson, Abias, Enedina Borjas, at Arman Pecson. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Father Gian Maniago ng St. James Parish. Magsitayo po ang lahat at ating gamitin ang pambungad na awit. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na sanggol, ang Santo Niño. At kaya din inaalala natin kung paano dumating ang pananampalatayang Kristiyano sa ating lupain bilang isang lahing Pilipino. Nagsimula sa pagkabata ang ating pananampalataya at patuloy na lumalago habang tumatagal sa ating pananampalataya at pakikipagsapalaran sa ating lipunan. Kaya nga naman, habang pinagninilayan ang paghuhubog at pagpapalalim ng ating pananampalataya simula noong una, suriin natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, nalukha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin ng kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigma sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos, salmong tugunan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga layra, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman niyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at naglabindalawang taon na siya. Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ng kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap?
Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalatayang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating mga Pilipino, malapit ang imahe ng Senyor Santo Niño. Dahil sa pamamagitan ng imahe ng Senyor Santo Niño, unang nag-usap sa atin ng pananampalatayang Kristiyano. Noong panahong dinayo tayo ng mga Kastila, ay walang nakakaintindi sa kanila. Ngunit antig ang puso ng ating mga ninuno noong makita ang imahe ng isang banal na sanggol. Ang imahe ng ating Diyos na nagkatawang tao bilang isang sanggol para pagharian tayong lahat. Siguro wala namang dito sa atin ang pag nakakita ng isang sanggol at bata ay hindi lumalambot ang puso. Lahat siguro tayo sa kabila ng ating mga pinagdaraanan sa ating mga tahanan, kung meron tayong sanggol sa ating mga kaanak, matapos ang isang nakakapagod na araw, pag umuwi tayo at pag nakikita natin ng isang sanggol, isang bata na lumalapit at nakikipaglaro sa atin, ay naantig ang ating mga puso. Ay nanglalambot ang ating mga puso. Para bang sinasakop tayo ng pagiging maliit at walang kamuwang-muwang na isang sanggol. Iyan ang paghahari ng Diyos na patuloy niyang pinapakilala sa atin. Ang paghahari ng Diyos ay hindi tulad nung sa ating unang pagbasa, kung saan sinabi sa atin ng mga Israelita dati, sila ay nabuhay sa ilalim ng paghihirap na dinanas nila sa mga dayuhang sumakop sa kanila. Nanirahan ng mga Israelita sa buhay na may kahirapan, ng hindi pagpapaunawaan, na hindi pagbibigayan ng sarili, na may kasakiman. Doon na buhay ang mga Israelita noong yugto ng kanilang kasaysayan na iyon. At sinabi ng propeta Isaías sa ating unang pagbasa na dahil dito sila ay nabubuhay sa kadiliman. Dahil hindi sila nagiging malaya. Dahil may mga taong ginuyurakan sila. May mga taong pumipigil sa kanila na bumalik sa kanilang tunay na tahanan. Ngunit ang sinabi ng Panginoon ay sa kabila ng lahat ng kadiliman na kanilang nararanasan, ay merong isang liwanag na sisibol sa gitna ng kadiliman. At itong liwanag na ito, itong pagliligtas na ito ay hindi matatagpuan sa isang malakas na kapangyarihan na siyang babangga doon sa sumasakop sa kanila. Ay hindi mararanasan sa isang malakas na lipit na siyang lalaban para sa kaligtasan. Ngunit ito ay makikita sa pamamagitan ng isang sanggol na isisilang para tubusin ang buong sanlibutan. Ang paghahari ng Diyos ay hindi katulad ng pamantayan ng paghahari ng tao, na kailangan ng lakas, na kailangan maging mataas, na kailangan maging makapangyarihan. Dahil ang paghahari ng Diyos, katulad ng ating pagbasa, ay katulad ng paghahari ng isang bata na punong-puno ng kababaang loob. Hindi ginagamitan ng lakas, ngunit ginagamitan ng pag-ibig na nakakaantig sa ating mga kalooban. Dahil kung babasahin nga natin ang ating mga pagbasa, lalo-lalo na doon kay Propeta Isaías, anong itatawag sa pinunong ito? Siya'y magiging hari ng kapayapaan,
hari ng katarungan, hari ng kababaang loob. Ito ang paghahari ng Diyos na patuloy na itinuturo sa atin ng ating banal na kasulatan ng salita ng Diyos. Kaya nga naman ito din ay may ambing natin sa pagdiriwang natin ngayon. Kung paano ang Diyos natin mismo ay naging bata upang ipakita sa atin kung paano nga ba ang tunay na pananampalataya. Kung papansinin natin na ang mga bata, walang sino mang sanggol ang nabubuhay na mag-isa lamang. Kailangan niya ng pagkalinga ng kanyang mga magulang. Walang sanggol ang mabubuhay ng sarili niya lamang. Dahil kailangan niya ang pagtuturo at gabay, pagproprotekta ng kanyang kamag-anak. Katulad ng isang sanggol na nagtitiwala sa mga nakakatanda sa kanya, na may wagas na paniniwala kung ano man ang sabihin sa kanya ng mga magulang, ganun din ang payag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Santo Niño. Inanyayaan tayo hindi maging isip bata, iba iyon. Ngunit ang pagiging bata dito ay pagiging bata ang kalooban. Na anuman ang sabihin ng ating Ama na nasa langit, anuman ang kanyang ipangako sa atin, iyon ay ating papaniwalaan. At katulad ng isang bata na patuloy na kumakapit sa kanyang mga magulang, ay para sa atin, hindi natin kayang mamuhay na mag-isa lamang tayo, na tayo lamang. Kailangan natin ang pagkalinga ng Diyos na patuloy na gumagabay at prumoprotekta sa atin. At paano natin mapapanatili ito? Paano natin mapapanatili ang ugnayan natin sa ating Amang makapangyarihan? Katulad ng isang bata na may pananalig sa kanyang mga magulang. Ito, magagawa natin ito sa pamamagitan na pagsasali natin sa Diyos sa kanyang buhay. At yung hindi natin siya inaalis sa landas na ating tinatahak. Sa ating Ebanghelyo maririnig natin ang kwento ni Jose at Maria nung bumisita sila sa Jerusalem para magdasal. Sinama nila si Jesus. At nung sila'y pauwi na, hindi nila namalayan na nagpaiwan si Jesus sa templo. At nung nalaman nilang hindi nila kasama si Jesus, sila'y nabalisa. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Hindi sila makauwi. Kasi hindi pwedeng hindi nila kasama ang kanilang anak. Sila'y nalungkot, naguluhan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin si Jesus. Ganon din tayo. Sa ating paglalakbay dito sa buhay, hindi nating mararating ang tunay nating hantungan kung hindi natin kasama ang Diyos. Hindi tayo mapapanatili sa tamang landas kung wala ang Diyos na gumagabay sa ating mga buhay. Katulad ni Maria at Jose na nabalisa nung nalaman nilang wala si Jesus. Kung minsan tayo naliligaw, tayo nababalisa. Tanungin natin ang ating sarili, kasama ba natin kasi si Jesus ba? O dahil wala si Jesus sa ating mga buhay? Kaya nga ito ay paanyaya sa atin na sa pagpapatuloy natin sa ating mga buhay, ay panatilihin natin na kasama natin parati ang ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. At kapag kasama natin ang Diyos, katulad ng batang Jesus na natagpuan nila sa templo, alam natin kung ano ang importante para sa atin. Ang sundin ng kalooban ng ating Diyos amang makapangyarihan. Ay na nga nung tinanong ni Maria at Jose si Jesus, bakit ka nagpaiwan dito? Nag-alala kami ng tatay mo, kakahanap sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Hindi niyo po ba po alam na ako'y kailangan nasa tahanan ng aking Ama? Sa murang edad, alam na ni Jesus kung ano ang kanyang tungkulin. Alam na niya kung ano ang importante sa buhay. Na higit sa lahat ay unahin ang kalooban ng Diyos. Higit sa lahat ay unahin ang kabutihan sa kapwa. Higit sa lahat ay unahin ang kagandahang loob sa buhay. Minsan higit pa ito kaysa sa yung ugnayan natin
sa ating mga kaibigan. Ugnayan natin sa ating mga kapamilya. Mas mahalaga parati ang kalooban ng Diyos para sa atin. Dahil kung nananatili tayo sa kalooban ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo mapapatigil sa ating biyahe dito sa buhay at sabihin, hindi tayo makakauwi dahil hindi natin alam ang tamang landas. Dahil kasama natin ang Panginoon sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Kaya nga, habang sa pagpapatuloy natin itong misang ito, inaalala natin ang Santo Niño. At kagaya ng Santo Niño, tayo bilang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng taimtim na pananalig, parang pananalig ng isang bata sa kanyang mga magulang. Parang pagtitiwala ng isang sanggol sa nakakatanda sa kanya. Kung paano magtiwala at manalig ang isang bata at sanggol, ganun din tayo manalig at magtiwala sa Diyos sa mga makapangyarihan na kailanmay hindi tayo papabayaan. Magsitayo po na. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa kapistahan ng Santo Niño, idalangin namin sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mo ang mga anak. Aming pinapanalangin ang lahat ng mga kabataan sa buong mundo. Kami dumadalangin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng mga kabataan ng may pagmamahal, awat malasakit patungo sa kanilang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro, at mga nakatatanda ang mga kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ng aming ugnayan kay Kristo, nang lubusan naming mabatid ang kalooban ng Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpalang kamay ng Diyos, hilumin mo nawa ang mundo naming sinugatan ng COVID-19 upang manumbalik ang katiwasayan ng aming buhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid namin yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita na ang Eucharistia ay maging kanlungan namin at gabay tungo sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya kami. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin ng kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayong naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama na siya mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang pinipisang muli sa iyo ngayon. Upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa namang yan na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na baging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nainlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan natin layo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ito ang kordero ng Diyos, ito ang siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nangyayari sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Dalangin tayo. Ama naming magpagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang na mahal na Birhen, ay makapabuhay nawa bilang iyong kasabahay, na maunlad sa katarungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.